my beloved Boss Mike Cervera. Ito na nga si Digong ninyo. Malupit talaga eh. Kita nyo naman kung di ba talaga utak kriminal, ano? Ngayon, mukhang makakalaboso itong si Digong ninyo. Eto na, sana naman, ano? Eto na. Pinag-aaralan na ng PNP kung may pananagutan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matapos amining alam niya kung nasaan si Pastor Apollo Kibuloy na tinutugis ng pulisya. Correct, 'di ba, mga kababayan, ano? Biruin mo pinaghahanap ng alagad ng batas. Alam mo pala kung nasaan. Pero ano, imbis na ikaw, dati kang presidenteng ina mo ka, naging presidente pa tong inang-inang to eh. Biruin mo hindi niya alam, na dapat yung mga ganyang klaseng taong nahaharap, nasasakdal sa mga samut-saring mga krimen, mga karamaldumal na gawain. Imbis na ituro mo, imbis na ipaalam mo sa alagad ng batas, abay hindi, itinatago mo pa. Diba? Sige, pasok. Nakatutok si Jonathan Andal. Pastor, siguro mag-surrender. Mag-surrender. Tago, ano lang. Si Digong kita nyo, talaga naman ay tsura no. Hanggang mamatay ito Hindi na magbabago. Kita nyo naman yung itsura. Abay, konting-konti na lang Hindi pa rin magbago, ano. Hindi man lang magbawas malaking bawas yung kung ituro mo na si Kibuloy. Sasabihin, hindi naman trabaho ni Digong ang manghuli, pero obligasyon mo bilang Pilipino at bilang naging presidente na dapat mabigyan ng katarungan ang mga tao na sumisigaw ng hustisya. Diba, mga kababayan? Ay, magbawas-bawas ka na, Digong. Diba? Abay, baka kay San Pedro, tanungin ka nun. O malayo ka pa lang, abay, pinapahuli ka na sa mga anghel. At bibit-biting ka na sa kumukulong asopre. Sige, pasok. Pero kung tanungin mo kung saan si Pastor, alam ko. Alam ko kung saan si Pastor. Alam daw niyo, Aminado yung matanda Aminado yung matanda na alam niya kung nasaan yung pastor na nasasakdal sa sa panggagahasa. Mga kababayan, sa bagay, sabi nga niya yung may nagreklamo na na isang babae, nung makita daw yung babae maganda, dapat mayor daw ang mauna. Siguro parehas silang mautog. Di ba? Pero secret. Tuwan-tuwa yung mga tanga. Pag sinabing secret, tuwan-tuwa pa sila. Yan yung sinasabi ko, mga kababayan. Itong mga DD shit, inuuto na sila, ginagawa silang uto-uto, ginagawang mangmang, ginagawang bobo, tuwan-tuwa pa sila. Ganyan ang mga DD shit, mahihina kasi ulo. Pinag-aaralan na ng Philippine National Police ang pahayag na ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ng pinaarestong si Pastor Apollo Kibuloy na wanted sa mga kasong sexual abuse at human trafficking. Kita mo, sexual abuse. Kibuloy. Sexual abuse. Ano ba? Hindi ka ba marunong manligaw? Pinipwersa mo Obviously, ang isang tao na alam na ang kinakokoonan ng isang wanted person may be held liable for obstruction of justice. But then again, obstruction. Mabigat yan. Tinabi. Turuan mo manligaw, boss. Kikindat ka lang ganyan pag nakita mo yung chika babe na gusto mo. Yayanga-yanga ka lang, Diba? Pag hindi ka gusto, edi wala.
Papag-aralan muna po ng mga abogado po ng PNP if those statement may constitute obstruction of justice or just a simple words taken out of context. Gusto raw makuha muna ng PNP kay Duterte ang buong konteksto ng kanyang pahayag para malaman kung nagbibiro lang ito. Yung simple Ay, puro naman ganyan eh. Pero, joke lang. Joke lang. Amin daki din. video lamang po ay this will constitute hearsay lang. Kailangan nating makausap siya kung sino yung mga kausap niya during that time. Ito ba ay sinabi niya parang just to tease yung mga kaharap niya? Is just a joke lang po? Pero hindi nagbibiro niyan si Duterte ayon sa Oo, hindi nagbibiro. Diyos ko, mukha bang nagbibiro yan? Kaya, naniniwala ba kayo na nagbibiro yan? Walang impaktong nagbibiro. Diba? Walang biro-biro yan. Diyos ko po, seryoso yan. kanyang dating Executive Secretary na si Salvador Medaldea. Sabay paalalang abogado rin ang Pangulo na pwedeng igiit ang attorney-client privilege o yung nagpuprotekta sa pagiging confidential na napag-usapan ng isang abogado at kanyang kliyente. Ayan na nga ba sinasabi ko eh. Alam nyo, hindi na gagamitin na yung mga yung mga ganong mga pang bara. Pwede naman kasi alam nyo kung talagang etong mga ito ay seryoso, na sumusunod sa ating mga nakatakda na mga batas sa Pilipinas at hindi na rin yun yung pagiging makatao. Pagiging makatao na lang ang usapan eh. Si Duterte ang administrador ngayon ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy. Sabi ng isang Oy, kunyari lang, nako, malaki ang yan. Naniniwala ba kayong kay Kibuloy lang lahat yon? Ako, hindi. Naniniwala ako. Mayroong dyan, mayroong nakalagay na, na pera si Digong. Diba? Hindi ako naniniwala mga kababayan na kay Kibuloy lang yon. Ako po, kalokohan yan. legal expert, walang pananagutan sa batas si Duterte dahil lang ayaw niyang sabihin kung nasan si Kibuloy. Hindi rin anya ito maituturing na obstruction of justice, lalo't wala namang kaso at wala sa korte ang dating Pangulo. Wala akong Ayun na nga, hindi na. Sige na, bigay na natin. Wala na, hindi na nga ho yun eh. Alam nyo kung dati kang naging presidente. Diba? Gaano man lang yan. Kung ikaw talaga ay totoo. Kung ikaw talaga ay totoo na para sa mga tao, hindi ka ba naaawa kung sa mga biktima ni Kibuloy? Diba? Mga kababayan, may mga biktima sumisigaw ng katarungan. Hustisya. Hindi ba naaawa si Digong doon? Siya bagay. Paano ba naman maaawa? Wala ngang awa eh. Digunyo nga eh. Diba, Ariel Gonzalez? Digunyo nga eh. para sa kanya na sabihin kung saan. Pwera na lang kung siya'y nautusan ng korte na sabihin. It's going to be a moral liability or a moral obligation. Yon! Moral liability! Moral, obligation! Yun na lang sana tignan mo. No legal obligation for him to say where Kibuloy is. But morally, because he is an ex-president. Yun na, yung sinasabi ko! Ex-president ka! Tapos gusto nyo pang umupo, gusto nyo pang bumalik sa kapangyarihan eh. Di ba Isa ka talagang, ay nako. Pero nakikiusap ang PNP, makipagtulungan sana sa pulisya kung may impormasyon sa kinaroroonan ni Kibuloy o kung sinong nagkakanlong sa kanya. Nare-remind po natin at paalala na maaaring may kaharapin po silang mga kakampatang kaso po. Di ba? Oo, naku, Diyos ko po. Ayan na nga ba sinasabi ko? Oo, di ba? Yan na. Sige, tuloy. Anin po natin na mabigat po itong mga kasong kinakaharap po nitong mga akusado at sila po ay tinuturing na nating mga pugante. Para sa GMA, Pugante! Sabi kung matino kang tao at isang tao na nakagawa ng isang malagim na krimen. Malagim yun mga kababayan, pero may mga babae. Pag parausan mo. Oo.
Abay, parang namimili ka lang sa palengke. Di ba? Oo. Ayan na nga, itunuturing ng pugante. Pero si Digong, hindi yan pugante. Dating presidente nyo yan. Ganyan ang inaasal, mga kababayan. Abay, mag-isip na kayo. Kung meron pang kahit konting natitira, no, na pag-iisip, sa bagay, kayo, pag nag-isip, itong mga naniniwala kay Digong, alam nyo, mga kababayan, kung ano na lang talaga yung sabihin ni Digong, yun na lang pinapaniwalaan. Ano? Grabe. Oh. Our beloved Boss Mike Severa.